hindi po pinalagpas at talagang hindi po tinantanan ni Senator Rodante Marcoleta. Ito pong si Senator Ping Lacson. At ngayon, yung pinakahuling sinabi ko kasi ni Senator Lacson na tila ho siya po yung nagmamalinis dahil sa hindi po siya bahagi ng 19th Congress. Ang binabanggit niya ay halos lahat daw po ng mga senador noong 19th Congress ay sabi niya meron pong budget insertion. Kasi lumilitaw ho ngayon na talagang pag sinabi mong budget insertion masama na, mga kababayan. At agad na nilinaw kahit kinumpronta ho siya noong Lunes ng kanyang mga kapwa senador at sinabi niya na yung kanyang raw na binanggit na 100 billion na halaga ng insertions sa ilalim po ng 2025 budget ay hindi naman daw po para ilagay po sa balag ng alanganin yung kanyang mga kasamahan. Pero dahil dyan, mga kababayan, nagkaroon po ng caucus at di ba, sinitaho siya lahat ng mga senador sa caucus yan. Pero ito pong si Senator Marcoleta ay matapang na kanyang sinita sa floor sa session nyo mismo at nagsagawa po siya ng privilege speech. Kasi gusto ko linawin ni Senator Marcoleta, bagamat alam nyo dito ho nakakabilib ho rito kay Senator Marcoleta, hindi naman po siya bahagi ng 19th Congress. Kasi congressman pa po siya noon So yung 19th Congress, ako may mga dokumento ako lahat po talaga, halos pati yan si Senator Risa Ontiveros. Merong sinasabing budget, nakakuha ng budget insertion o kung ano man tawag niya. Kasi pag sinabi mo kasi insertion, masama na meron ding flood control project si Senator Risa Ontiveros. Makikita nyo, tig si 75 million, 75 million, 75 million, nasa 300 to 600 million. At lahat pa ng mga senador, meron po akong dokumento niyan. Pero hindi mo pwedeng akusahan na ang isang senador, kapag may ganon, kasi meron sila, actually, 53 billion ho Dito sa 100 billion ito, 53 billion. Pero hindi sinasabi na pag budget insertion, ibinulsa na po. Ghost project, siguro tignan ho mabuti. Kasi yun po ang lumilitaw sa naging pahayag ni Senator Lacson, di po ba? So kaya agad na tumindig ito pong si Senator Marcoleta. Dapat linawin Yung tama linawin. At kanyang pinasaringan din nga itong si Senate President Tito Soto na kung saan ay sa buong pagiging senador niya. Simula noong 1992 hanggang sa kasalukuyan ay ni minsan ay wala bang budget insertion. Ito pong si Senate President Tito Soto. Yun po ang parang parinig ni Senator Marcoleta. Kasi meron din akong hawak ko rito, mga kababayan At dito meron hong mga sulat din po si Senator Tito Soto at ito may mga programs, activities, projects, may mga budget pero mahirap po sabihin kung ito po ay insertion o hindi. Pero meron siya mga pet projects at lahat po ng mga senador. So pero sabi niya hindi raw po yung budget insertion. Ito panoorin natin, napakaganda ho kasi itong privilege speech o talumpati ni Senator Marcoleta. Siya lang po ang tumindig, bagamat hindi po siya bahagi ng 19th Congress. At mukhang nataon ho, nung nag-speech siya, wala ata si Senator Lacson, umalis na. Pero naka-schedule ho siya, siyempre, tutuloy na ho yan, yung kanyang privilege speech. Kasi sinita ho, sabi ho ni Senator Lacson, wala naman daw ho siyang, hindi raw ho niya layunin na ilagay po sa balag ng alanganin yung kanyang mga kasamahan. Pero sabi po ni Senator Marcoleta, nung weekend mo sinabi. So makalipas ng ilang araw, pinagpiestahan na kami ng mga tao, yung buong Senado. So parang naka-apekto. Yun po ang punto ho rito ni Senator Marcoleta. At kasi yun ho, parang sasama po ang image mismo ng Senado. Yun po, dapat siguro ay maging maingat sa pananalita. Pero ito, panoorin nyo ho mga kababayan, at maganda ho kasi pakinggan ho ito. At para malaman ho natin, yung ginawang pagtindig ni Senator Rodante Marcoleta para sitahin ito pong si Senator Ping Lacson, bagamat nag-caucus sila, sabi ho ni Senator Marcoleta, huli na yan napasama na ang tingin sa amin ng tao o sa atin, sa buong Senado.
O ito ho, panoorin nyo ho yung speech. Tapos nagpaliwanag din po si Senate President Tito Soto na wala raw siyang insertion. Meron daw siya mga ipinus na project, pero sa panahon ng hanggang second reading, ibig sabihin talagang nasa Senado. Pero pag BICAM, wala na ho na isiningit o hindi na raw po insertion yon. Okay, panoorin ho natin mga kababayan at talagang maganda ho ito. Pakinggan nyo ho mabuti. Lalo na sa mga hindi po nakasubaybay sa sesyon ng Senado. Ito po, panoorin at pakinggan si Senator Rodante Marcoleta sa kanyang pagsita dito po kay Senator Ping Lacson at pagpaparinig kay Senator Tito Soto na kung siya ba ay wala ring ginawang insertion sa buong kanyang karira bilang senador ng Republika ng Pilipinas. Ito na po si Senator Rodante Marcoleta. Senator Panfilo Lacson revealed that almost all senators in the 19th Congress inserted at least 100 billion worth of items in the 2025 GAA, citing that he had gathered documents showing that those were individual insertions. He said that such insertions could threaten the economy. Sinabi pa po niya, Mr. President, sa budget deliberation, pwede kong tanungin ito bakit pinayagan ito. Ang pagbusisi, lalo sa plenary, gusto kong malaman ilan ang isiningit na insertion, ang nag-release at paano na-implement. Mr. President, when former DPWH Undersecretary Cabral, as disclosed by Senator Lacson, offered insertions in the 2026 budget to the Senate President, Senator Soto boldly refused, invoking transparency and good governance. At that time, he appeared to draw a moral line that insertions were wrong. Does this mean that the Senate President never had budget insertions during all the time he served as Senator of the Republic and as Senate President for almost 5 years? Yet when it was revealed that 100 billion worth of insertions actually found their way into the 2025 budget through the Senate itself, the Senate President shifted tone and justified them as part of the regular budget process. At the start of the plenary session last Monday, he even said, and I quote, "Amendments, insertions, or whatever you want to call it, whether individual or institutional, are part of the regular budget process. These seemingly inconsistent positions have once again stirred confusion not only within this chamber, but more importantly, among our people." Just yesterday, Mr. President, Senator Lacson clarified that he did not mean to put anyone on the spot, but expressed that this is a chance for both houses to heed to the public outrage against corruption. Yet the fact remains, his prior statements have already cast doubts and shadows, not just to the individuals he alluded to, but also to the integrity of this institution. His disclosure last Sunday ended up banners of newspapers Monday morning, to the consternation of his colleagues. While a caucus was called in the afternoon of the same day to explain that it was not meant to put anyone on the spot but to heed the public outrage, it's too late in the day, Mr. President. Mr. President, the confusion is further compounded. For years, Senator Lacson made it his moral crusade to denounce budget manipulations as the breeding ground of corruption, particularly infrastructure projects like flood control. He called them humongous budget insertions that fueled waste and abuse. But then in the wake of public outrage, instead of pressing for accountability and demanding justice for past misuse, he appeared to have abruptly shifted tone. After pontificating on the evils of insertions, he suddenly got off from his hobby horse of morality and simply urged both chambers to heed the public outrage. What does this mean, Mr. President? That after all the thunder, we simply move on.
This inconsistency, first condemning insertions as corrupt, then quietly moving on without demanding redress, only deepens public distrust. Are we truly committed to reform or merely staging rhetorical battles without the resolve to clean up the rot? This flip-flop erodes the consistency of our institutions' stand. Are insertions wrong or are they right? If they are wrong, why did we allow them? If they are right, why did we deny them before? Mr. President, we must confront this issue not with rhetoric, but with clarity of principle. The Senate is tasked under the Constitution with the power of the purse and the vital function of oversight. But let me ask, is oversight synonymous with budget insertions? Or are insertions merely convenient vehicles for pork and patronage? Without a clear framework, we risk reducing this chamber to nothing more than a rubber stamp of the powers that be, thereby undermining the checks and balances carefully designed by the framers of our Constitution. The so-called flood control scandal illustrates the urgency of this clarification, Mr. President. For years, billions of pesos were poured into flood control projects. Yet today, every typhoon, every monsoon rain still brings massive flooding to our communities. Where did the money go? Were the projects properly planned and implemented, or were they merely vehicles for lump sum appropriations and political accommodations? If Senate oversight means anything, it must mean exposing these abuses. But if oversight is confused with insertions, then the Senate itself becomes complicit. Instead of protecting the people from waste and corruption, we risk becoming enablers of it. This is why the rules must be clarified so that oversight is exercised as a constitutional duty, not as a bargaining chip for the insertions hidden in the budget. Mr. President, our people demand clarity. They demand consistency. Most of all, they demand accountability. The budget is not the private purse of politicians. It is the lifeblood of the nation. The flood control scandal is proof that unless we strengthen our oversight function, billions will continue to be wasted, and the Filipino people will continue to miserably suffer. I therefore urge this chamber to undertake a comprehensive review of our rules and practices on budget amendments and insertions, to draw the line between legitimate oversight and illegitimate manipulation, and to reclaim the public trust in our stewardship of their hard-earned taxes. Let us not be remembered as the Senate that equivocated on principle. Let us be remembered as the Senate that stood firm for transparency, for integrity, and for the Constitution. Thank you, Mr. President. Thank you. Before I recognize the majority leader, I just wish the presentation of the privileged speech of the gentleman was delivered while Senator Lacson was here. But nevertheless, to answer his question of whether from my 1992 to the present have I not had any insertions, I guarantee you I have never made any insertions in the budget, because insertions are not tolerated, and I will never do that, because when I say insertions, that means it is inserted and it is not done in second reading. You know, but it is done in second reading, and that was my explanation of the 100 billion mentioned in the newspapers. When there are individual amendments and institutional amendments and done on second reading, that is not insertion. Insertions are the ones that were done with this previous budget, which was done in the BICAM. Yun ang insertion. Malinaw yun. May kaiba yung insertion sa amendment. Amendment is legally done during second reading and approved on third reading.
Ngayon, nagsabay ka na, nagpapasok ka doon, insertion yun. And I have never done that. All right? Now, the call to for this Senate to be open, we have already agreed. I already told the Senate Chairman of Finance that all amendments of senators will be done on the floor. They will own what they amend, whatever it is, and we will not accept any amendment in the bicameral conference committee, for the record. And so with that, and also the manifestation of Senator Senator Marcoleta is hereby referred to the Committee on Rules. Ayan po, napakinggan nyo ho mga kababayan, ha, buong-buo. At yung punto ho rito ni Senator Marcoleta, kasi nagbigay ka ng statement sa publiko, parang pinasama mo, kasi kalahati ng senador ho ngayon ay galing po sa 19th Congress Di po ba? So, sila yung mga bagong salta sa Senado, natural, hindi sila kasama dyan. Pero, biro mo, tumindig ho yung hindi naman kasama sa 19th Congress. Ang gusto ko kasing protektahan ho rito ni Senator Marcoleta, yung institusyon o yung buong Senado. At wag naman ho mabahiran at parang baka maging ang tingin ho ng taong bayan, nako, lahat kayo, pareho na lang kayo O Senado man o dyan House of Representatives. Hindi po. Sabi po ni Senator Marcoleta, dapat to linawin natin ito at magbigay din ng mga klarong panuntunan hinggil dito sa mga sinasabing insertion o kung ano-ano man sa budget. Yun po. Okay, so kayo po, ano masasabi niyo rito mga kababayan? Dito po sa naging pahayag. At parang tila ayaw tantana, no? At tuloy-tuloy yung mga expose ni Senator Marcoleta laban po kay Senator Ping Lacson. Okay, sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo at huwag niyo po kalimutan na i-like at i-share. Maraming salamat muli. Ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.